shit na naluko. Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Di wang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtutog aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado, magmano. Ginugoogle ko na nga. Ha? Ginugoogle ko na, wala palang listahan ng pagkakasunod ng battle ko. Hindi, mahirap din maalala yung mga detalye dahil tangina. Labo-labo eh. Oo. Tagal na rin noon, una-una, pangalawa, kahit sabihin mong nagpe-prepare tayo, ang dami rin natin nasa isip na ibang bagay. O, Mga saka ang ganyan. dami na rin nangyari. Tsaka tumatanda na tayo. O may ano pa rin pala, Sin City Jedli nung battle namin nila. So meron pang English conference. Oh, meron pang English hanggang 2013 sa tingin ko. Yeah. O pagkatas noon pare, pagkatas ng Ahon 3. Ano sunod mo? Ito yata yung kila Kial ba? O hindi, ano na to? Akala ko kiyal mo Tectonics. Oo, Ahon 3. Ito yata yung freestyle kay Tyke. Ay, hindi. Kasi yung, hindi ko alam kung ito yung sumunod yung kay Tyke sa San Juan Gym din. San Juan Gym. So, ibig sabihin, ahon na ulit yun. Oo. Kumbaga, bumabattle ka nun, ahon na lang. Parang. Yeah. Kasi kung yun ang... Oo. Teka, so, ano yun, agreement na freestyle battle siya? Na medyo na ano naman ako, na nawala, hindi naman nawala ng gana. Nabawasan yung excitement ko. Kasi gustong-gusto kong lumaban ng freestyle. Kasi ang tagal kong hindi bumabattle sa kahit ano eh. Masyado akong na-focus na sub-sub sa trabaho ko sa GMA. Yeah. So, freestyle, surprise, hindi na-announce si Ari. Kaya lang si Tyke, nalaman niya daw na ako kalaban niya. In-announce niya sa Facebook. Nakita ko tuloy na siya yung kalaban ko. Nawalan ako ng nawala yung excitement sa akin. Sabi ko, hindi na to freestyle, parang ordinaryong flip top na lang to. So, nag-ano na ako nun. Parang wala akong ganang lumaban. Kasi, nawala yung element of surprise eh. Yeah. Yun yung magbo-boost sana sa akin eh. Kaya lang, nalaman, sa isip ko, sana nalaman mong ako yung kalaban mo. Sana hindi na niya pinost. Parang hindi ko nakita na siya. Okay lang yun eh. Pero alam mo na siya, hindi mo alam na siya yung kalaban mo eh, no? Hindi. At hindi niya rin alam na ako. Pero paano niya nalaman? Yung nga eh, parang hindi niya alam, parang nahalata niya yata o may nagsabi sa kanya. Nung nalaman niya, gusto niya naman daw maging fair, kaya in-announce niya sa Facebook. Malamang kung malalaman niya yun, kanino manggagaling yun, pare? Oo nga, pero... Di ba? Parang duda naman ako na sasabihin ni Arik yun sa kanya. Baka nasilip niya. Hindi ko pero parang valid naman yung dahilan niya yung sinabi niya na nalaman niya. Sa mga tatanungin ko nga si Arik. Lagi ko na makachat yun eh. Paano nga nalaman ni Tyke? Noong panahon na yan, pare, ano na yan eh, alam ko nagkaroon kayo ng Hip Hop 22. Tama? Ito yung pangalan nito. Sila Smag lang yun. Ito yung Hindi ka ba kasali doon? Disaster. Kasi nag-away kami ni Abra eh. Kailan to? Yun, during Hip Hop 22. Hip Hop 22, kasama ba sila Abra doon? Ano to eh, Hip Hop 22, nabuo to nung kay Disaster. Si Mike, alam mo naman si Mike. Disaster Araneta Dreams. Oo. Mahilig sa kami. Bago tayo umabot doon. Oo. Nag-Dubai tayo bago noon, di ba? Oo, kasi pangalawang araw Araneta Dreams yun. Hindi kami magkasundo ni Abra noon. Sa Dubai? Oo. Okay, so ano ba 'yon? Secret ba na kung ano yung punot dulo ng mga bagay-bagay na 'yan? Hindi naman, pero alam mo yun, hindi
ang maganda lang sa amin nun, nag-aaway kami ng hindi sa social media. Yes. Ito yung malalaman kong totoong away. Kasi pag Yeah. nagkikita kami, magkakaroon ng commotion, nagkakaroon ng sagutan, yabangan. Pero Aha. sa social media, meron man, pero hindi ganun, hindi yung, alam mo yun, Hindi mag-post man siya, hindi bulgar, no? mag-post man siya, hindi ako sumasagot, mag-post man ako, hindi siya sumasagot. So, yun Okay. din ang sabi ko, medyo, ganun pala pag nag-aaway yung yung tunay na away. Dalawang sikat. Ganun pag-aaway ng dalawang sikat, no? So, ah, Simula yun sa event, kasi magkasama kami sa TM, endorsement kami tatlo ni Looney sa ni puta, nung una kaming tatlo ni Abra sa ni Looney yun, ikaw pumalit sa akin. naamoy ko yung mga ganun. Okay. Naamoy ko yung mga ganung event. Ay, mga ganun pangyayari dahil doon ako nag-react kasi. Mayroon pang yun may mga grupo ng mga fan o mga supporters ni Abra. Yeah. Na may nagsabi sa akin, mayroon sila mga nasasagap doon, nakarating sa akin. Ano sinabi? Yung mga laglagan niya sa event, mga ganyan, mga tanggalan sa endorsement. Yeah. So, nung mga panahon na yun, lagi akong lasing. Okay. So, pag lasing ako, lagi akong war freak. Lagi akong battle mode. So, nung nalaman ko yun, yun din naman mali ko, hindi ako nag-isip. Missile kagad, direkta. Banat kagad. Nag-post ka tungkol doon, gano'n? Tapos minessage ko sila, hindi sila sumagot. Ang mali ko naman, bakit nga pala si Abra, ang sinabihan ko, artist nga rin pala siya. So, alam mo na kung sino yung Sino? Tapos, hindi ko alam, pare. Di yung Artifice. Okay. So, nung time na yun, Artifice na. Artifice na. Okay. Kasi, so, nagalit ako nung kay Joseph. Yeah. Nung after ko magalit kay Abra, nung kinabukasan na masmasan ako, sabi ko, bakit ako kay Abra nagalit? Artist siya. Magalit ako dun sa manager kung saan yung sinabi ng mga tao na siya yung nagko-control. Teka. Bago pa mag-Dubai to? Bago mag-Dubai. Okay. Tapos? Nagalit ako kay Joseph. Tapos, yun, nung nagalit ako kay Joseph, nakaaway ko ng buong Artifice. Dahil hawak sila ni Joseph. Yeah. Nagkaroon kami problema ni Looney, ni Ron, ni Apex. Tangina, Okay. So, yun. Doon yung ngayon tuwing magkikita kami, nagkaroon kami ng commotion album launch ni Smaglas. Doon kami sa walking distance. Oo, nasa labas kami na kasama ko sila. Wala naman nangyaring hanggang sa yabangan lang, matagal din, 1 oras din. Si Ron, andun kasi si Tito Clamsy. So, alam mo naman si Tito Clamsy, peacemaker yan . Lang siya, gumigit na lang siya. Tapos, nakita ko rin sila Flick G, sila Crazy Mix. So, kampante rin ako. Sabi ko, mayroon din akong tropa na hindi ako pababayaan. So, yun yung pinaka-event na ang gusto ko kasi noon, mag-usap kami ni Abra. Yeah. Dahil nga, siya kagad yung pinuntirya ko na dapat hindi siya. Dapat si Joseph ang inarap ko. Gusto kong mag-usap kami ni Abra. Siyempre, galit na yung tao. Ayaw niya. Ako pinipilit ko, ayusin namin. Yeah. Kahit saan mapunta. Kahit na mag-away, siya ayaw niya. So yun, tapos hanggang sa bigla na lang na wala yun, yung event na yun, nung nagka-problema sila sa Artifice. So, nung nagka-problema ang Artifice internally, naging okay na kayo? Nung nagkita kami dahil pa rin yun, tuloy-tuloy yung mga event namin, nagkita kami sa airport, nagbatian kami, nagkamayan kami lahat. Pero yun bihira kami magkita ni Abre dahil schedule hirap din. Si Looney madalas ko nakakasama noon, pero nung nagkakaproblema na sila ng Artifice noon, nagkakabatian na rin kami ni Looney. Ang inang kulit na. May beef. Ang maganda lang dun sa mga sa beef na yun, nalaman ko kung sino yung mga nag-take side na dati, tropa kami. Sila Loon, sila matik na yan kasi Artifice kalaban ko Artifice sila. Pero may mga nagte-take side. Meron pang isa na pangalan nun, hindi ko na siya matandaan na lagi niya ini-interview tapos sa akin siya nakipag-connect pag kailangan niya kayong interviewin. Sa Twitter siya nakipag-usap. Nang biglang nung nag-post si Abra ng issue namin,
nirepost niya. Tapos meron siya sa side comment. Anong Sabi ko, comment niya? babae. Miss Tisa yun, pero hindi ko na matanda kung sino eh. Parang naalala ko sino yun. Okay, go. Sabi ko, tinan mo to. Ano sabi Lahat, niya? nakalimutan ko na yung side comment niya, pero ang sama eh. Sabi ko, Yeah. nag-take side siya, pwede naman siyang gumit na eh. Dahil nakinabang siya kaya niya nga kilala yung mga yan. Dahil sa akin siya pakunik ng pakunik. Uy, may event kayo. I-interviewin ko si ganito. Yeah. Pero biglang nawala na siya eh. So, no wonder kung ba't siya biglang nawala. Ganun sila eh. So yun lang ang naging maganda nun. Nakita ko yung mga nagte-take sides. Kaya ngayon, maingat ako sa mga tinotropa na, kumbaga hindi ko naman iniiwasan, pero yan, sila Abra, sila Looney, kahit paano, iningatan ko na rin na maging sila yung tropa ko talaga na rin, dahil nakaaway ko sila, pero dahil magkaaway kami, kaya kami nagbabangayan. Pero hindi sila alam mo yun, hindi naman sila sumasalungat or wala silang ginagawang Yeah. Kumbaga parang tapat pa rin. Tapat ang normal lang yun. Yeah, kayo ngayon sila Flick G, sila Mix, piling-pili na lang din talaga, kasi pag tumatanda ka na talaga, nagbabawas ka na lang talaga ng mga palamuti Yeah. Yun nga rin yun. Kapag tumatanda, parang na-realize ko rin, mahirap madagdagan ng kaibigan na. Dahil wala ka na masyadong oras at nababawasan ka na ng kaibigan. Pero tuwing may nadadagdag sa'yo, alam mong mas solid na dahil mas matagal na rin mas matagal na salaan di ba? Mas matagal bago maging close, alam mo yun. So ako, nag-agree ako doon. Totoo yun, pare. At marami na rin akong sinunog na tulay sa mga ilan na mga nakakasama dati. Wala, ganun lang talaga siya, no? Tangina. So pagkatas noon, pare, nasa panahon ng tayo niyan, mga 2013 na yan. Ano nang mga highlights sa'yo nun, sa career mo nun, o sa pag 2013, 2014, 2015? Ito yung gines na ako ng bubble gang nito eh. Di ba 2010 gines na tayo ng bubble gang? Oo, gines na tayo ng bubble gang. Yeah. Tapos 2013, lumalabas ka na ng regular doon. Sa mga GMA, dumadalas na ako sa GMA. So doon ako nagka-interest na gusto kong magtrabaho sa ganitong environment, kahit hindi artista. Station. Yeah. Kasi ito lang yung nakikita kong bread and butter ko na okay eh. Yeah. Na hindi day job. And day job ko na hindi araw-araw. Then parang event din. Yeah. Hindi nga lang ako nasa stage, pero yung Google na ino-oras ko, yung oras na ginugoogle ko sa stage, sa pagpe-perform, ganun lang din. Teka. So, eto bilang scriptwriter to? Scriptwriter din, artista din. Dahil, so, regular kang lumalabas sa screen sa Bubble Gang? Hindi sa Bubble Gang, regular ako bilang scriptwriter. Mm-hmm. Tapos, pag kailangan ko nung panahon kasi na yun, may minomodify akong kotse. So, pag kailangan ko ng pera, sinisingit ko yung sarili ko sa script para magkaroon ako ng magastos yung kotse. Tapos, nagkaroon pa ako ng isa pang show, yung kasama sila Carla Abellana, sila Pekto, sa naman siya, comedy show, GMA din. Naging writer din ako, then naging artista pa nila ako. So, every week, lumalabas ka sa TV? Oo, every week. Sunday. Malaking pera yun, Chong. Tapos meron pang nag-apat na show ako dyan sa GMA. Na sabay-sabay. Tangina, naging artista ka talaga. Ilang taon mo ginawa? 2014 hanggang 2019. Puta, 5 taon, Chong. Solid Kaya yung battle namin kay Tyke, may gumanap ako na nag-Christmas party ang GMA noon. Gumanap akong Beyonce. So naka-makeup ako talaga. Wig. Talagang yung makeup ko yung pang Michael V na makeup. Tapos habang papunta ako sa San Juan Gym, sa sasakyan nagpupunas ako ng kaya kung mapapansin niyo yung mata ko dun sa battle, may mga eyeliner pa ako, nagtatanggal pa ako. Pero dapat wala na rin akong gana noon.
Sabi ko nga kung Wala may kang gana gana saan? siguro Bumatel. nung kay Taik dahil nga Dahil sa nga nalaman mo kung sino. pero sabi Yeah. ko nga siguro kung may gana pa ako nito, hindi na ako nag-alis ng makeup. Binatel ko siya na nakaganon ako. Yeah. White chick style. Makulit, no? Mas makulit yung battle. Pero Tangina. dahil nga parang hindi ko na siya mapapanindigan eh. Wala na akong excitement na nararamdaman. Baka corny lumabas. Inalis ko na lang. So, ano masasabi mo sa experience mo bilang artista? Madumi. Madumi, paano madumi? Showbiz eh. Ayoko naman i-snitch yung Hindi, show. hindi. Hindi natin Pero kailangan, sa akin, pero sa akin, sa'yo lang. yun. Magulo yung nung artista ko. Tapos magastos, tapos Bakit magastos? Bakit magulo? umano yung ano ko eh. Tumaas yung lifestyle ko eh. Yun din naman talaga ang mangyayari. Pag naging artista ka, hindi ka na pwede mag-commute. Yeah. Kailangan ka ng may sasakyan or kailangan ka mag-Uber. So, before ka naging artista, hindi ka nag-auto sa Pinas? Minsan, MRT, kung talagang nakita ko yung EDSA na, yung EDSA kasi parang isa pang anak ko na lagi ko iniintindi araw-araw eh. Checkin mo sa TV kung kumusta, kung makakabiyahe. Cavite na ako umuwi nun. So yun, MRT ako mula MOA Puta, layo. Oo, mula MOA, iiwan ko yung sasakyan ko sa MOA. Para mag-Uber ako papuntang o kahit FX papuntang MRT Magallanes, then GMA. Kung hindi ako aabot. Hindi ako aabot ng 1:00, 11:00 na meeting pag hindi ko ginawa yung ganun, yung nagmaneho ako. Puta, no? Yan, yung mga ganyan, hindi mo magiging problema yun dyan. Transportation. Dito, pag sinabi ng maps na 3 p.m. nandun ka. 3 p.m. nandun ka. Tsaka, kahit sabi mong traffic, 3 p.m. pa rin nandun ka. Naranasan ko na malala rin ng traffic dyan sa freeway. Pero I don't think na kasing lala ng traffic ng Pilipinas. Ng EDSA, di ba? Oo, at may choice ka dito. Mag-side street ka. Yeah. Sa EDSA, wala kang choice eh. Ang choice mo doon, umuwi. Naranasan ko nang may stuck sa Ayala Bridge. Yung Magallanes na bridge. Close na kami lahat ng mga driver na nandun. May umiihi sa bakod, may naghahanap ng tubig, nanghihingi ng tissue. So teka, paano natapos ang showbiz career mo? Bakit natigil? Yung pandemic. Okay. Pandemic talaga no? Nung namatay yung mami ko ng 2017, shit. tinamad na ako magpatawa. Okay. Tinamad na mag-battle. Parang sabi ko, alam ko, sabi ko, darating araw na magpapatawa ulit ako. Pero parang, ayoko munang magpatawa. Ayoko munang mag-battle, sabi ko. Ayoko munang intindihin yung ibang bagay, yung mga ganong kalalim, sabi ko. 2017 yun bago mag-Christmas. So, fuck. Sorry sa okay sa lang ganyang pangyayari. Tinamad ako mag-GMA tapos humingi ako ng leave sa Bubble Gang. Sabi ko, kila Direk Cosme, hindi ko pa kaya magpatawa. Sabi ko, parang kahit nakakatawa yung naiisip ko, hindi ko ma-appreciate. Parang siguro, Tangina, no? So rap battle tsaka showbiz, kahit malaking factor ang nangyari sa Ermat mo kaya ka tumigil. Shit. Tapos, pero realization ko naman na baka ayaw niya rin nung ginagawa kong apektado ako o nawala ako sa linya ko dahil dun. Kaya sabi ko, ibabalik ko rin yung normal. Then yun, ibabalik ko naman unti-unti. Tapos, kaya lang, kasabay naman kasi yun yung maturity. Yeah. Minsan, yung ginawa ko dati ng mga makukulit, part yun ng kabataan ko. Then, pag nagmamatured ka, hindi ko na rin na-enjoy maging maharot. Oo naman, di ba? May kasama edad doon. Kasama edad. Yeah. Tapos, yun,
Kaya iniwan ko na rin yung rap saka yung showbiz dahil ang dami ko rin nagawang kasalanan lalo na sa pamilya ko dahil dun sa fame. Yeah. Hindi talaga ako ano hindi talaga marupok talaga ang tao pagdating sa ganun. Pag hindi mo siya na-handle Yeah. mabuti, wawasakin ka niya eh. Muntikan kaming muntikan ako mawala ng pamilya nun dahil sa fame. So, gusto mo bang pag-usapan yun o mas mabuting secret mo na yun? Okay, okay lang. Hindi na parang nakukuwento ko rin naman to dati pag sa mga inuman, pag may mga tropa kasi may mga rapper na naliligaw din ng landas. Yeah. Minsan gusto kong sabihin ko na wag kang mambabae, wag kang kaya lang naisip ko baka sagutin niya ako na unfair naman. Ikaw ginawa mo 'yun. Nakalusot ka lang tapos naayos mo lang yung buhay mo. Ako Yeah. ayaw mong gawin ko 'yun. Baka malusotan ko rin. Kaya minsan din na rin ako nagpapayo. Okay. Hayaan mo na Pero sila. ganun. Kaya ngayon, binawi ko naman lahat. Ngayon, totally, kaya iniwan ko yung rap, lahat, showbiz. Dahil ayoko na rin maulit yun. Baka, wala, matino Well, na rin lahat. for the better man, di ba? Kumbaga, Mm. binago mo lahat para sa ikabubuti. So, okay pa rin. Panalo ka pa rin, di ba? Oo, saka swerte na rin talaga at nakabawi. Nabawi pa lahat. Nabawi mo lahat. Paano mo nasabing nabawi? Sa akin pa yung pamilya ko. Tapos, Okay. eto, may tiwala na ulit sila sa akin. Tapos pakiramdam ko sa sarili ko, wala na rin talaga. Kung gusto kong mambabae, marami pa. Pero wala na rin talaga. Parang, wala na rin. Ina laugh trip. Lahat trip talaga yun. Isipin mo, ang babae ako. Tapos, nung na-realize ko, ayoko na. Sinumbong ko yung babae ko sa asawa ko para kampi na lang kami. Tapos kalaman namin yun. Pero mula nun talaga, sinabi ko na lahat. Inamin ko na lahat. Sabi ko, harapin ko yung consequence. Kaya ako inamin lahat. Hindi para sa kanya, kundi Yeah. para sa akin. Para malinis na ako. Tapos kung ano yung mangyari, tutuloy ko na lang. Thankful naman ako. Hindi na nila ako iniwan. Nakarealize Yeah. naman ako na Yeah. okay. Ganun. So kaya nga, iniingatan ko na yun. Sa showbiz yun. Showbiz. Artista. Oo, halo eh. Artista. Alam mo yun, parang masyado akong ayabang ko talaga. Artista, rapper ka eh. Ah, Tapos, talagang lumapag ka sa hotel. Na, pag sinabi mong pagkain, pagkain eh. yeah. Pag sinabi mong solo akong kwarto, solo akong buwan. Umakyat lahat sa utak ko. Yeah. Maganda naman kasi 'di ba na-realize mo na ganun. Kasi Mm. syempre lahat naman tayo minsan nadadala ng Oo, 'di eh. ba? Oh, Parang, ako sinasabi ko rin lagi yun na nakita ko na kumbaga lahat ng mga nagsimula nakasama ko sa flip top. Majority yan nakita ko kung paano nagbago eh. mm, 'Di ba? I'm sure ganun din ako. 'Di ba? Masasabi rin sa akin yun ng ibang nakakita nung nagsisimula tayo pare-pares doon. Pero nakita ko karamihan kung paano nag-evolve dahil sa nangyari sa flip top. 'Di ba? So wala eh. Tao lang. Ganun talaga. Nangyayari. Yeah. saka from me, alam mo, na wala akong ibang pwedeng sisihin, sarili ko to. Pero galing kasi ako sa isang binubuli sa school, na pag may Yeah. crush akong babae, nilalait ako ng crush ko, Yeah. na biglang naging bully na rin ako sa kaklase ko dahil nabubuli ako. Tapos bumalik ako ulit yung binubuli ng kahit mga crush kong babae. Kaya meron akong mga kaibigan doon na iilang puro babae. Kasi sila lang yung nare-respect ako. Hindi nila ako nilalait. Minsan kasi, kalbo yung gupit ko. Hindi nila ako Ah. pinagtatawanan, tapos maitim ako. Hindi nila ako, wala silang pakialam. So sila yung barkada ko. Tapos ganun, natakot ako magka-crush noon. Lalo na nung high school. Kasi pag nalaman lang crush, parang nandidiri sila sa akin. Tapos mula sa ganun, binigyan ka ng power na lahat ng babae gusto ka, na hindi naman lahat pero ang dami ding babae na mas maganda pa dun sa nambubuli sa'yo nung nakaraan na nagkaka-crush sa'yo from ganun yung hugot eh. So parang Yeah. naialala ko yung mga ibang villain sa pelikula eh. Ganun nangyayari. Ina, no? So, masasabi ko lang sa lahat ng mga makakanood nito na
Hindi lahat ng rapper ganito. Pero kanya-kanya lang tayo ng pinagdaanan. Yeah. Or wag kayo magseryoso masyado sa rap dahil baka maging ganyan ang problema nyo. Pero yun, kumbaga ano rin masarap din kasi kahit papaano, pag nga ngayon nagbabalik tanaw ako, ang galing sinubo ko rin mag-clothing. Yun yung Yeah. yung sunugan namin ni Target ako, Looney, Datu. Una Ano pa rin? sunugan. Oo. Ah. Ano, nagsimula akong clothing, ang lakas ng clothing. Oo. Laging ubos, lakas ng pasok ng pera. Hindi ko rin alam ba't bigla ako napagod. So parang tinikman ko humawak ng clothing line, malakas, okay na. Tapos natikman kong maging scriptwriter, artista. Tapos yun nga bigla ko din tinigil. Tapos natikman kong maging rapper, rap career, battle MC. Tapos bigla ko rin tinigil. Tapos ngayon andito na ako, parang ito talaga yung goal ko Parang lahat na Alin ang goal mo? Yung video game developer, game Oo. character maker. Solid. So parang nakikita ko na dito na okay na rin ako rito. Parang ito hindi ko bibitawan kasi ganitong edad ko, mahahawakan ko yung ganung trabaho. So nung kainitan, kaputukan ng rap career mo, naiisip mo rin ba na hindi forever? Alam ko bibitawan ko kasi nasa isip ko na hindi ako habang buhay magra-rap. Hindi ko kaya mag-rap habang buhay at hindi ko gusto mag-rap habang buhay. Yeah. Gusto ko lang Bakit? Hindi talaga siya nasa top list ko na dream job na career Yeah. Ang top list ko, ito nga, game developer. Pangalawa, basketball player. Di pa huli lahat, pare. Pwede pa rin. Pangatlo, yung animator, mga ganyan. Yeah. Then pang-apat lang yung rap yung music. Okay. Hindi talaga siya. Mas visual kang tao. Oo, mas nag-enjoy ako nung nagdo-drawing kaya hanggang ngayon siguro nangongolekta ako mga laruan. Nag-enjoy ako sa kanila na ang galing nito, ang ganda ng power nito, ang galing ng nakaisip nito. Tangina, no? Ngayon ba nakakanood ka pa rin ng flip top kahit papano? Ngayon mas madalas kasi pag pumapasok ako sa school o pag break, mahaba yung break, pumupunta ako flip top, nanonood ako. Then minsan yung mga interview sa podcast ng flip top MC, mga bago. Yeah. Kasi nahiya ako nung minsan si EJ Power. Kasagsagan na hindi ako gano'n nanonood. Yeah. Ginroup chat kami ni Ari kasi nandito nga raw siya. Hindi, wala akong idea sino si EJ Power Dahil hindi ako ang huling kilala ko sa flip top 3GS Yeah. Yung pandemic battle, yun ang huli kong battle. Kasi si EJ nung time na yun, nandyan na siya. Nasa Denver na siya noon, no? So malamang yung time na nandyan siya na ibig sabihin malamang yun yung bumatil siya sa Kali. Yun, okay. Nakita ko yun, tapos yung nga i-group chat kami ni Ari. Wala akong masabi. Kasi ang huling battle nga na natatanda ko, yung sa inyo yung pandemic battle nyo nila mga 3GS, Jonas, sila Pistol, sila Manda. So yun, so sabi ko, sa nung panahon na yun, magulo utak ko Hindi ko alam kung... Ba't magulo utak mo? Kino-compose ko nga lahat dito kung paano ka mag-start Kasi nga, bumili yung sasakyan sa Pilipinas, bumili akong bahay, pinaayos namin yung banyo ng bahay, pinaayos ko yung garage, tapos umalis kayo. Pagkaayos, umalis kami. So yung property nyo doon, andun pa rin. Nasa pangalan mo pa rin? Oo. Yung sasakyan naman, nabenta ko sa kapatid ko, sa tita ko. Okay. So anong plano nyo doon sa bahay nyo sa Cavite, di ba? Cavite. Anong plano mo doon? Wala, doon lang kasi para may na-stay yan, saka lang din naman yun pag binenta mo, magkano rin pag nakarating dito yung pinagbentahan. Okay. So pataasin mo lang muna presyo doon? Pataasin yung presyo or tingnan natin kung kasi baka maisipan namin pag nandito, syempre pag tagal-tagal makakuha ka ng pension. Doon kayo sa Pilipinas titira? Isipin mo pension mo kung mayroon kaming $1,000 monthly.
Pag Yeah. dinala mo sa Buhay Pilipinas, na buhay ka sa 100,000 Pilipinas yun. nun. Yeah. Tapos, Tama. nandun ka na sa Pilipinas, wala kang gagawin. May So 100,000 gaano katagal pa ang nakikita mo bago ka mag-retire? sa trabaho ba or Yeah. sa... O para kung iniisip mo na kumbaga ang long-term goal mo is mag-retire sa Pilipinas, tingin mo ilang taon pa para magawa mo yun, pare? Mga 10 years dito Kaya? or... kaya eh. May pension ka na ng 10 years, ah. May mga nakikita ako nagpe-pension ng 10 years eh. Fuck, solid, no? Or kahit yung hindi pension, kahit 401k or Ano yung 401k? Hindi ako 401k pamilya. to, yung parang nagbibigay ka sa sahod mo. Then Oo. makukuha mo yun Di ba pagtagal-tagal. pension din yun? Bukod pa sa pension dun sa social, Okay. Okay. parang marami silang pwedeng mangyari dito eh. Yung mga insurance. So ngayon, sino nakatira sa bahay mo sa Cavite? Wala. Pinapalinis ko lagi yun ayun, kapatid ko, binibisita niya lagi. Malapit lang naman din siya dun eh. Tangina, solid din, no? Kasi may isipin mo, may napundar kang property doon na, kumbaga, tulog ang pera doon. May pera ka doon, Chong. Di ba? Worst case scenario o worst comes, alam mo yun. Meron lang babagsakan doon. Yeah. Yeah. Pero syempre, hindi mo naman planong, hindi yun ang plano, di ba? Pero, hindi yun ang plano. Meron, may fallback. Astig yun, astig na ganun. Tangina. Solid. O, mabalik tayo doon sa rap career mo. Putang ina. Nasa na ba tayo kanina nun? Yun, Mga pahuling battle mo na yun eh. Ito, Isa Buhay. Yung Isa Buhay, nung sumali ako doon, nag-announce pa ako. Talagang desidido ako mag-champion bago ako mag-retire. Anong taon yan? Sino nag-champion? Teka lang. Ikaw. 2014 tsaka 15 ako. Ikaw, ang kalaban mo sa championship, si Romano. Kung tinalo ko si Romano, tayo ulit. Oo nga, no? Tanginang ganda story. Yung naiisip ko na maganda eh. Na tayong dalawa nagsimula, tayong dalawa rin yung ako. Sa'yo na rin, ikaw rin yung last ko. Putang ina, ang ganda sana nun, no? Ang ganda sana ng kwento ko noon eh. Kahit anong mangyari, sabi ko. Yeah. Ganda sana ng kwento noon. Kaya lang, ang dami rin nagkaroon ng mga problema rin eh. Yeah. Na hindi mo rin, naraman ko na hindi na rin ako ganun ka-flexible tulad dati. Paano hindi flexible? Dati kasi, pag may battle ako, aantayin ko lang araw ng battle ko, lalaban na ako. Kaya ko mag-freestyle, kaya ko magsulat. Ngayon hindi eh. Ang dami munang iniisip, mga responsibilities, mga ibang career. So, hindi na yung utak ko, hindi na lang nakapokus sa freestyle. Yeah. Then, gustuhin ko magsulat, hindi rin kaya ng oras. May mga trabaho rin ako. Tapos 3 na rin yung anak ko nun. Tapos, meron pa akong, yung nga, sa GMA, ginagamitan din ng utak yung trabaho script eh. Nagsusulat ka rin eh. Pero yung una kong laban doon kay Badang, malakas dahil ang tagal ko napahinga. Okay. Pagdating kay Sak Maestro, nagtitipid na ako. Isa buhay din si Sak Maestro nun? Okay. O tapos? Talo ko sa Sak Maestro. Pagdating kay Romano, wala na ako. Simot na simot na. Rest in peace kay Romano nga pala, no? Nalungkot din ako, nabalitaan ko yun eh. Oo nga, pare. So, talaga, ganun katagal ka nang hindi bumabattle sa flip top? 2015? Oo. Akala ko mga 2017 bumattle ka pa. Nagkaroon pa ng issue na niluto ako kay Romano. Paano? Nag-message tayo noon. Sabi mo, yung pinost kong luto kay Romano, naapektuhan ka dahil iniisip ng tao, luto yung laban natin. Talaga? Oo. Tapos, sabay punta ako sa page, fan page ko. May post nga. Sabi ko, hindi syempre, si Santi lahat ng admin. Okay, tangina, no? Tapos, inako ko yung, naglabas ako ng statement sa akin sa ko. Sinabi ko, lasing lang ako, gano'n. Pero, iba talaga yung nag-post nun eh. Kaya lang, dahil fan page ko yun. Responsibilidad yun. Dati kasi, ewan ko, uso pa yung mga admin sa page pare. Totoo yun. Kahit ako nung unang ilang taon nung
like page ko. Hindi naman ako nagpa-post halos eh. May mga taong Mm. nagpa-post para sa akin doon. So, minsan din, hindi ako nag-agree sa post. Pero nung mga panahon yun, ako wala akong pake masyado. So, parang, tangina, bahala siya. Hindi ko, alam mo yun, parang, tangina. Sige lang, mag-post kayo kung trip nyo, di ba? Kaya lang kasi, sabi naman kasi nun, hindi lang daw talaga nila matanggap. Ang gusto nila makita, maglaban tayo. Rematch. Kasi daw hindi yung panalo, kung sino yung panalo o talo. Gusto nila maramdaman yung dati. Kung unang nanood silang flip top. Parang bumabata daw kasi sila. May nakikita Yeah. mga comment eh. Kahit Yeah. sa'yo, sa akin, okay, Looney. Sabi niya, pag napapanood niya raw tayo sa mga interview, sa mga battle, o sa mga judging, Yeah. bumabalik daw yung unang panahon na nasa computer shop sila, na ito yung pinapanood ko eh. Tapos pag nakikita nila, pag nakikita kita tumanda, idol, doon ko nare-realize, tumanda na rin ako. May mga anak na ako. Parang tingin daw nila sa atin, kakabarkada nila tayo dati na ka-generation nila tayo. Yeah. Pag mga ganun, nakakatuwa naman. Oo nga, pare. Laging parte tayo ng buhay ng ilang libong tao, sa totoo lang. Computer shop pa raw sila nun. Yeah. Piso net. Yun yung habang nagdodota raw sila, audio lang yung pinapakinggan nila sa battle. So pare, yun. So 2015 huli mong battle. 2015 ba yun? Yung sa buhay nyo? Oo. So tingin mo. Pangalawa mo yun eh, no? Pangalawa champion. ko na yun. May posibilidad pa para sa'yo. Suntok sa buwan na mapabattle ka na isa pang beses. Iniisip ko eh. Kasi si Sinyo ang binabangga nila sa akin. Okay. Pero ako naman kasi, nahihiya na ako sa makakalaban ko dahil sa expectation nila, hindi na ganun eh. Hindi ko na maaabot yung expectation nila, yung preparation nila, masasayang sa akin dahil hindi na rin ako ganun ka-prepared. Tapos, mga fantasy na lang sa utak ko yun. Kasi sabi ko kung gusto kong bumattle ngayon, gusto kong battle si GL. Kasi nahangaan ko si GL eh. Galing. Galing. Tapos may naglalaro sa utak ko, imagination ko na pag tinalo ko si GL, lahat ng generation ng flip top tinalo ko. Balakid, Sak Maestro. Lahat ng magagaling nila. Kasi Balakid, pinakamagaling siya sa ano nila eh. Sak Maestro, pinakamagaling siya sa batch nila eh. Pero alam kong imagination ko na lang yun. Dahil ina-admire ko lang yung husay ni GL. Ni Poison 13. Yan. Hindi, tsaka pare, alam mo, ano naman yun eh. Karapatan naman natin yun kung gusto natin magmuni-muni tungkol dyan eh. Na parang kung kahit sino nagmumuni-muni na kasali sa flip top, pare tayo parte ng DNA natin yan, Chong. Diba? So may mga, kaya ako sinasabi yun. Kasi tingin ko hindi na ako babattle. Pero minsan syempre lumalaro sa utak ko na parang, alam mo yun, pero wala eh. Tapos na eh. Pero wala lang. Ginawa natin yan na napakatagal ng sobrang taas na level eh. So may mga times talaga na may isip natin na ganun. Saka yung mga nagko-comment, minsan gusto kong sagutin pero sinasagot ko sa ganitong interview para may mga nagko-comment na halimbawa, yung style ni Delo hindi na ubra sa style ngayon. Yung style halimbawa, si Batas hindi na pwede bakit? Parang ginawa niyo naman tanga yung dating MC. Siyempre, hindi natin gagamitin yung style natin dati sa ngayon. Yeah. Dahil kung ang cellphone natin dati, nagte-text tayo Nokia, hindi tayo gagamit ng Nokia cellphone ngayon. Gagamit na rin tayo ng iPhone dahil iPhone na yung ginagamit ng lahat. Yes. Hindi, tsaka pangalawa, pare, ang masasabi ko tungkol dyan, huminto kasi tayo eh. So, sila, tuloy-tuloy sila, kanya tuloy-tuloy nilang na-evolve yung style nila, kaya umabot sila sa ganyan level na. Huminto tayo. Kung hindi tayo huminto, diba? Malamang mas mataas yung level pa rin natin. Diba? Pero, well, ganyan talaga. Alam mo, dahil sa sinabi mo yan na sumasagot ka ng mga comments sa mga ganitong interview, dapat pala, bago tayo nagkwentuhan, naghanap ako ng ilang comments sa YouTube, no? Para sasagutin mo. Oo nga, no. Diba? Pero sa susunod na meron ako makakakwentuhan, gagawin ko yun. Salamat sa iyo. Naisip ko yun kasi, ako naman kasi, para sa, alam ko, natatandaan ko halos squatter house saka kampo, terorismo. Parehas tayo ng slogan dati. Kayo bawal sa tanga. Kami naman,
ubusin ng tanga. Kasi gusto nating i-level up yung lyricism. Wag yung 1 plus 1 equals 2 yung ganun kabababaw. Gusto natin matuto sila, sumabay sila sa atin. Yeah. Kaya ngayon ako, kung makakatulong sa kanila para ma-educate sila, sinasagot ko sila sa comment. Basta yung hindi pang tangang tanong. Yeah. Sinasagot ko sila. Minsan may mga nagtatanong kasi na yung mga ganon, kung kaya pa bang sumabay. Minsan sinasabi na ganito yung isang preparation ng isang MC. Kahit ibang MC, pinagtatanggol ko pa rin dahil hindi naman nila alam yung writing process ng isang tao eh. Tulad yan. Ako, pag natalo ako, nag-judge ka, ang pinili mo yung kalabang ko, nagagalit sila eh. Sinasabi nila na, kasi kaawa na kalaban ni Delo dati si Batas. Pero hindi nila gets na si Batas kasi, ang tugtugan niya, hardcore. Yeah. So kung ikaw, mahilig ka sa mga American food, natural lang pipiliin mo American food. Hindi ka pipili ng Pinoy food. So natural sabi ko, hindi siya pipili ng humor ko. Dahil ang gusto niya, yung mga sayad, pero kung ang judge niyan, may humor tulad ko, sa akin naman yun. Sabi pero, totoo yun, pare. Pero ngayon, ewan ko kung nakikita mo, nagre-review ako ng battles simula nung umalis ako ng Pinas. Sinusubukan ko i-judge na mas objective. Hindi ko ina-apply yung ganyang mindset. Gaya na sabi mo, syempre, kung mahilig ako sa hardcore, mas papaboran ko kagad hardcore MC. Pero ngayon, parang gusto ko mas malawak na. Mas gusto ko tingnan na mas objective. So, hindi kasi kung ganun pare, sa pangalan pa lang, alam mo na kung sinong panalo di ba? Yun, so... Pero hindi to, sa mga nakikinig, hindi to tungkol kay Batas. In-example ko lang siya kasi ang dami kong nakikitang rapper na nag-judge na ibinabase nila yung judge sa gusto ng tao. Halimbawa, gusto nila manalo si ganito, yung nag-judge, syempre, mas may edge sa kanya yung sinabi. Parang kaila yan eh. Sila Plasma, sila MR. Yung mga nagugustuhan nilang battle, yun yung nila. Para sa kanila yun. Linya nila. Oo. Hindi mo pwedeng tanggihan, hindi mo pwedeng i-object dahil taste nila yun eh. Since tayo magkausap, ginawa ko lang pero yun nga lang din. Sa lahat yun, ako, gusto kaya lang din, kumbaga, binring up ko dito dahil may mga tao nagsasabi na bakit hindi mo timbangin yung mas malalakas na linya. Pero, akin, kapag tinimbang ko yung lakas na linya, nagkakaroon na ng preference. Diba? So, sa akin, mas matimbang ko na rin ang hardcore, tas ang kalaban, style clash. Syempre, mas titimbangan ko yung hardcore na gusto ko iwasan dahil gusto kong maging mas objective at patas sa parehas na bumabattle regardless sa style. Pero ang hirap din sa iyo nung ganun, no? Bakit? Kasi, alam mo yun, kumbaga parang style clash, hardcore, pipilitin mong i-deny yung malalakas sa hardcore. Ako, ang ginawa kong sistema, hindi ko nga binabase masyado yung bigat o yung quality. Basta kapag punchline enough siya sa akin, punto siya sa akin. Ganon, di ba? So, kahit sabi mong hindi ko masyado trip yung pagka-hardcore nung isa at pagka-humor nung isa, pero tingin kong sapat yung line para maging puntos yun. Parang gano'n na lang kasimple sa akin. Hindi na yung tipong putang ina 4 points tong line na to kasi napaka-solid. Hindi gano'n. So, wala lang. Ano lang yun. Kumbaga, since napag-usapan natin na gano'n, isa yun sa nakita kong solusyon para maging mas patas at mas walang pinapaboran na style. Pero, ito pala, since tama-tama hardcore ka, matatanong ko sa ito. Hard ka bumitaw sa flip-top eh. Pag napapanood mo yung mga ibang linyahan ni Shay, yung sobrang hard ni EJ Power, nangingilo ka rin ba? Parang tapos na ako doon, Chong eh. Ano na sa akin yun? Para sa akin na... Hindi. Ako kasi, hindi yung nangingilo na napapangitan. Tulad nung may akong line na tungkol sa anak, na parang sobrang hardcore. Na ano ka ba doon? Na yung, oh shit. Yun na nga. Kumbaga para sa akin, parang hindi na siya kailangan, lalo na ngayon. Kasi dati, nung panahon nga natin,
mas hindi pa tayo magkakakilala lahat, mas maangas pa yung salpukan ng bawat isa dahil hindi natin kilala eh. Mm. 'Di ba? So, nagigets ko yung ganong klaseng kabastusan dati. Pero ngayon, pare, mas magkakakilala na lahat sa flip top eh. So, tingin ko lang, pwede nang hindi, Sabihin yun, no? oo, yung mga ganong ka below the belt na linya, parang pwede nang iwasan ngayon yun. Sa akin. Pero syempre, ako lang yun, Chong. Hindi ko naman Pag pwede sabihin sa nadidinig ko mga, yun, ha? pag nadidinig ko yun, putang ina. Ano yung Oo. nadinig ko? Sabi ko. Sabi, Yeah. naiisip ko kayo. Yung iba kayang hardcore, yan, sila plus. Sabi ko, Yeah. okay lang kaya sa kanila yung napupuntusan nila, napapatangulan sila o parehas ko rin yung reaction nila na putang ina ano yung sinabi mo. Yeah. Ako, hindi ko na siya, no. Yun nga, kung pwedeng hindi na isama yung mga ganon, mas mabuti sa akin na wag nang ganon. Yun. Pero, yun nga, puta. Opinion lang ng isang tao yun. Ako lang yun. Bahala sila, pare. Pagkatao nila yan. Yeah. Pero hindi ko rin alam kung winning piece din ba nila yun? Nakatulong din ba sa pagkapanalo nila yun? O kahit wala yung panalo pa rin sila? Hindi ko rin masabi. Hindi rin natin sila masisi. Yun na nga. baka Sila na panalo sa yun eh. kanila. Oo, Oo. sila na yun, pare. Pero ako, tingin ko hindi na siya kailangan. Or hindi naman siya talaga kailangan. Pero iba yung sitwasyon dati, iba yung sitwasyon ngayon. Ngayon, pare, ang isang battle sa flip top, automatic 1,000,000 isang araw, kayang-kaya. Hmm. Noong panahon dati natin, hindi ganun. So, hindi pa ganun kadami nanonood, unang-una, dati. So, mas malaya, Mm-mm. 'di ba? Ngayon kasi Alam pare, natin nun, tayo-tayo lang makakadinig nun. yeah. Ngayon pare, mas responsable na talaga dapat para sa akin dahil sobrang laki na sobrang lawak na ng inaabot ng mga battles eh. So ganun lang. Pero syempre, yun nga, stand ko yun. Bahala sila pare kung gusto nila maging bastos buong buhay nila. Nasa sa kanila yun. Kala ko lumambot lang ako Kaya ako, Edad din pare. Edad din, Chong. sa bagay. Yun din yun. Tangina. Kaya mahirap i-expect sa, kunwari, sa'yo, bilang artist, ay hirap i-expect ng mga tao na ganun yung direction mo all the way. Dahil, Mm-mm. tangina, tumatanda ka eh. Di ba? Oo. Marami nagbabago sa utak mo, sa sistema mo. Nangyari, maraming. Yeah, tangina, no. Pero, Delo, ang dami na natin pinag-usapan at sa tingin ko, sapat na yon at para din di kita maistorbo hanggang mamaya, pare. Tuloy mo na gawin kung anong kailangan mong gawin dyan. Hindi, kung sakaling may isa pa next time pa, walang problema. Oo, Kung yan. Kung may Yun. mag-request, nabitin sila. Ayun. Walang problema, madali lang. Isang click na lang ngayon Oo, i-comment nyo kung gaano ka soon nyo gusto maulit na magkwentuhan kami ni Delo at kung anong gusto nyo pag-usapan namin ni Delo. Kung gusto nyo mas pag-usapan namin yung battle, kung gusto nyo pag-usapan namin yung Ibang tao. pantasyan yung rematch namin na kunwari gagawin namin pero hindi talaga namin gagawin. Oo, kaya mga tag team nyo. Ayan na. Pero yun, salamat pare. Sobrang solid na Thank you. kwentuhan. Ang dami mong shinare na mga bagay na puta na nagulat din ako pare. Yeah, thank you sa mga information at knowledge na pinamahagi mo sa amin pare. At Salamat. good luck lagi sa karera mo dyan. Sana nga magkaroon ka ng successful na kung ano mang game. Thank you. Oo, si Mrs. Bigyan ko kayo ng kopya. Oo, todo gamer si Mrs. Sana ma-experience niyang malaro ko ano man yung madedesign mo sa future, pare. Hindi ko sasabihin ako, hindi na ako magpapanggap. Hindi ko medyo punks ako pagdating diyan hanggang SNES lang ako, pare. May emulator naman ako pero ganun lang. Pero yun, salamat pare, salamat sa oras. Thank you. Sabi mo, iinom tayo, pero puta ako lang uminom, di ka uminom, hayop ka. Nalibang ako sa pero may chaser na nga ako pero okay lang yan. So, ano mga paparating mo? Bago natin tapusin to, ano mga paparating mo? Sa ngayon, music. labas ng mga unreleased tracks, siguro mga 5-6 pa to. Then may mga
Yung mga collab, alam ko na-release ko na yun. May mga napangakuan ako ng collab. Tatapusin ko yun. Tapos mag-a-announce naman ako sa Facebook eh. Pag Yeah. ayoko na mag-rap. Tain na. Sana hindi pa muna 'yon, yeah. Parang sana ma-delay pa 'yon, ma-delay pa. Makapag-release ka pa ng dagdag ilan para sa mga sumusuporta sa iyo at nabubuhay, nakakatulong sa buhay nila yung music mo, 'di ba? Parang ganoon siya. Pero 'yun. Salamat sa lahat, pare. Thank At you. congrats Ingat dyan. sa lahat ng narating mo, pare. Thank you. Masaya ako para sa iyo, pare. Nandiyan ka, mapayapa ang buhay niyo, pamilya. Pinopursue mo yung isa mo pang pangarap. Tangina, solid man. Thank you. Solid. At yun, kita-kitsa lang tayo ulit. Magbalitaan tayo, pare. Yeah, yun lang. Salamat, pare. Salamat sa inyo. At Thank sa you. lahat na nanonood. Peace!